Pasukan na naman at kasunod nga ng pasukan ay ang pag-e-elect ng mga panibagong officers ng PTA. O ano yung PTA? Yan yung tinatawag natin na Parent Teacher Associations na binubuo ng mga parents, of course, or mga legal guardians at ng mga teachers. Pero bago yan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Teacher Weng. At sa video natin ngayong araw ay ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nga ba nag-o-organize ng PTAs at kung paano ang tamang pag-e-elect ng mga officers. So kung interesado kayong malaman ang mga bagay-bagay nito, keep on watching! Alam nyo ba na sa pag-e-elect ng school PTAs, meron tayong sinusunod na guideline. Hindi yan parang, ay, boto natin to, eto na yon, ikaw na, kasi magaling ka. Hindi. Oo. So, meron tayong sinusunod na DepEd Order at yan ang DepEd Order number 13, Series of 2022 or the Omnibus Guidelines on the Regulations of Parent-Teacher Associations or PTAs. Pero actually, hindi lang patungkol sa eleksyon ang nilalaman nun. Pero dahil nga medyo mahaba siya, no? So, mag-focus lang muna tayo kung paano nga ba ang tamang proseso ng pag-e-elect ng PTA officers. Pero bago yun, pag-usapan muna natin yung tatlong level ng PTA. So, simulan natin sa pinakamababang level or yung tinatawag natin na Homeroom Parents Teacher Association or mas kilala natin sa tawag na HPTA. From the word itself, homeroom, ibig sabihin, classroom days. Ito yung mga parents and guardians ng mga estudyante sa isang section. So, si class advisor, kapag nagpatawag siya ng meeting, kapag na-explain niya na lahat ng mga dapat niyang i-explain sa dulo, nag-e-elect ng PTA officers para sa classroom. Ngayon, si class advisor ang nag-o-oversee ng election na iyon. So, ano-ano yung mga posisyon? Commonly, president, vice president, secretary, treasurer, etc. Ngayon, kapag meron ng homeroom PTA officers, so syempre, bubuo naman tayo ng representative sa grade level. At ito na nga yung second level natin, yung grade level Parents Teacher Association na binubuo naman ng mga parents and guardians ng isang buong grade level. Halimbawa, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, 11, 12, ganun. Pero syempre, hindi na tayo nag-e-elect dito ng president, vice president, ganon. Ang ine-elect na lang natin dito ay yung grade level representative at yung kanyang permanent alternate in case na, alam mo na, hindi available yung na-elect na representative. At ang presiding officer nito ay dinedesignate ng ELECOM among advisors ng grade level na yon. Kung sino yung sa tingin nila na pinaka-knowledgeable sa election procedures. Ngayon, dito na tayo sa pinakamataas na level, which is the School Parent-Teacher Association. Ayan. So, syempre, kapag school-based na to, binubuo na to ng lahat ng parents and guardians ng mga estudyante sa paaralang yon. Syempre, meron din tayong SPTA Board of Directors or yung BOD. Saan ngayon manggagaling ang BOD? Syempre, manggagaling yon doon sa elected grade level PTA and teacher representatives. Ayan. So, yung mga officers, katulad ng chairperson, vice chairperson, secretary, treasurer, and the like, ay ine-elect na lang nila from within. So, in short, hindi na tayo, alam mo yun, hindi na lahat ng mga magulang ay mag-e-election. Medyo mahirap bilangin yun. So, sila-sila na lang ang magbobotohan. Ngayon, meron din tayong tinatawag na SPTA Executive Committee Officers or paigsiin na lang natin, EXECOM. Ayan. So, yung chairperson, vice chairperson, secretary ng SPTA Board of Directors or BOD ay automatically sila na rin yung president, vice president, secretary ng SPTA EXECOM. And since sila ang officer nung dalawang body na yun, meaning to say, pati yung responsibility, sa kanila na rin. At alam nyo ba, na bukod dun sa mga nabanggit kong posisyon kanina, ang Board of Directors ay required na mag-appoint ng collection and disbursing officer. So, saan pipiliin yun? Siyempre,
doon din sa members ng Board of Directors. Sila yung magiging responsible sa mga financial transactions, no? Katulad ng pagkokolekta ng funds, no? Pag-disburse. Pero syempre, hindi para sa sarili, no? Syempre, yung mga aprobado lamang, ganon. Ngayon, kapag ka-integrated school, o halimbawa, magkasama yung elementary at secondary, o medyo malaki yun, ano? Pwedeng mag-appoint ng extra officers, no? Katulad ng business manager, auditor, depende sa pangangailangan. Pero syempre, hindi basta-basta yan. Dapat magsagawa ng board resolutions at nakasunod dapat sa PTA's bylaws. Ito pa ang mga ilang bagay na dapat nating tandaan during election. Number 1, isang boto lang po kada learner. No? Kung halimbawa, nag-attend si nanay at si tatay doon sa PTA meeting, hindi sila parehong boboto, isang boto lang. Yan, no? Isa per learner. So, kung gusto nyo na dalawa yung boto nyo, attend kayo sa tig-isa nyong anak. Ganon. Pangalawa, no proxy voting. Halimbawa, sabi mo dun sa kumare mo, Mare, ikaw na yung mag-attend dito sa PTA meeting ng anak ko. Busy kasi ko. Pwede siyang mag-attend, no? Pero, hindi siya pwedeng bumoto. Yan. So, ang pwede lang bumoto, syempre, yung mga magulang, it's either si nanay or si tatay, o kaya naman, yung legal guardian. At para naman makapag-join tayo sa election, syempre, ipinapaalam yan sa lahat. Hindi po yan sekreto. Syempre, naglalabas po ng notice. And ito ay nire-release at least 10 calendar days before the election. Nasasaad dito yung petsa, yung oras, saan gaganapin, ano yung mga posisyon, meeting format, face-to-face ba to, hybrid ba ito, remote ba ito, ganon. Kailan naman ang election? So, it must be within 30 days, no, mula nung nagsimula yung klase. Pagkatapos ng eleksyon, yung resulta ay isa-submit yan within 48 hours. So, yung school head, i-verify niya yung result, no? At i-present niya yung mga bagong officers within 15 days. Siyempre, yung mga officer, no, kailangan nilang mag-oath-taking. At kasunod nga nun ay ang pagyakap nila sa kanilang mga responsibilidad bilang bagong halal na SPTA officers. At kung meron kayong mga tanong at hindi pa masyadong malinaw, basahin lamang po ang DepEd Order number 13 series of 2022. Again, ako si Teacher Wen at maraming salamat sa panonood. Yun lang!